Kung nilikha ng Diyos ang tao, sino naman ang lumikha sa Diyos? Sa paniniwala ng Katolisismo, malinaw at tapat na itinuturo na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng umiiral. Ipinahahayag na ang Diyos ay walang simula at walang wakas. Karaniwang ipinapaliwanag ito sa pamamagitan ng kaisipang ang bawat nilikha ay may pinanggalingan, kaya kinakailangang may isang unang pinagmulan na hindi na nilikha ng iba. Ang Diyos, ayon sa ganitong paliwanag, ang pinakahuling sagot sa tanong ng pinagmulan ng lahat. Madalas ding inuugnay ang paniniwalang ito sa pahayag sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 1 versikulo 1, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos, na binibigyang kahulugan bilang patunay na ang Diyos ay umiiral na bago pa ang lahat. Gayunman, sa masusing pagsusuri, makikita na ang ganitong paliwanag ay nakasalalay sa mga pamantayang hinubog ng karanasan ng tao sa daigdig. Kapag ang Diyos ay sinusubukang ipaliwanag sa loob ng balangkas ng sanhi at bunga na umiiral lamang sa mga nilikha, nagkakaroon ng panganib na mailagay siya sa parehong antas ng kanyang nilikha. Bagamat hindi layunin ng Katolisismo na maliitin ang Diyos, nagiging hindi ganap na malinaw ang lubos na pagkakaiba ng maylalang at ng nilikha. Sa pananaw ng Islam, ang tanong na, sino ang lumikha sa Diyos, ay hindi wastong tanong sapagkat ito ay nakabatay sa maling palagay. Ang Diyos ay hindi kabilang sa mga nilikha na nangangailangan ng pinagmulan. Siya ang lumikha, maliwanag itong ipinahahayag ng Quran sa Surah Al-Hadid, siya ang una at ang huli, ang lantad at ang nakakubli, at siya ang ganap na nakaalam sa lahat ng bagay. Ang pahayag na ito ay malinaw na nagsasaad na walang nauna sa Diyos at walang susunod sa Kanya. Ang Kanyang pag-iral ay hindi bahagi ng anumang simula o wakas. Higit pang pinagtitibay ito ng Surah Al-Ikhlas na nagsasabing, sabihin mo, siya ang Allah, ang nag-iisa. Ang Allah ang sumasandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak, at walang anuman ang maihahambing sa Kanya. Ang mga salitang ito ay tahasang tumatanggi sa ideya na ang Diyos ay nilikha o bunga ng isang proseso. Ang Diyos, ayon sa Islam, ay ganap, walang hanggan, at hindi umaasa sa anuman upang umiral. Mahalagang isaalang-alang na maging ang modernong kaalaman sa agham ay nagpapakita na ang oras, espasyo, at materya ay may simula. Kung gayon, ang mga batas na namamahala sa mga ito ay hindi maaaring ilapat sa Diyos na siya ring pinagmulan ng lahat ng iyon. Kapag ipinilit ang tanong kung sino ang lumikha sa Diyos, mauuwi ito sa walang katapusang pag-uulit ng sanhi, at sa huli ay mawawala ang malinaw na paliwanag kung bakit may umiiral. Sa Islam, malinaw ang sagot, may isang walang hanggang pinagmulan na hindi nilikha, at siya ang Allah. Kung ihahambing, makikita na ang Katolisismo at Islam ay kapwa kumikilala sa Diyos bilang walang simula. Subalit ang Islam ay mas tuwirang naghihiwalay sa Diyos mula sa mga katangian ng nilikha. Ang Diyos ay hindi saklaw ng panahon, hindi sinusukat ng espasyo, at hindi pinaiiral ng sanhi. Siya ang mailalang ng lahat ng ito. Sa kabuuan, ang tanong na, kung nilikha ng Diyos ang tao, sino naman ang lumikha sa Diyos, ay nagiging daan sa mas malalim na pag-unawa sa tunay na kahulugan ng pagka-Diyos. Ang presentasyon na ito ay paanyaya sa mga manunood at tagapakinig na makinig ng may buka na isipan at pagnilayan ang mga pahayag ng banal na kasulatan bilang bahagi ng mas malawak na paghahanap ng katotohanan. Sa liwanag ng Quran at ng kasaysayan ng pananampalataya, malinaw na ang Diyos ay ang walang hanggan, ang hindi nilikha, at ang lumikha ng lahat ng nilikha.